Tayo ay nabubuhay sa mundo may liwanag at dilim. Nagtatalo ang liwanag at dilim, pagsapit ng takip silim. Ginawa ang ating mga mata para makakita. Pero pag kumagat na ang dilim, gaano ka kasigurado nakikita mo sila? Ako nga pala si Six, ang maglalapit panalo sa kasagutan na inyong hinahanap. Simulan na natin ang pakikinig. Ang storya ko nangyari nung high school pa lang ako. Dito sa lugar sa Mindanao. Mahilig ako mag-basketball lalo na pag may mga liga dito sa baryo namin. Nung time na yun, niyaya ko yung mga classmates ko na sumali kami sa liga sa isang baryo dito sa amin. Last game yung laro namin and usually nagsisimula ang laro ng alas 7 ng gabi. Mga alas 9 na kami nagumpisang maglakad papunta doon since kami yung last game. Medyo may kalayuan ng baryo pero nilakad namin ito sa kadahilan ng wala naman kami masakyang motor. Papunta doon ay may madadaanan kang sapa sa kanan. Ang mga puno na saging at nyog sa may bandang kaliwa. Napansin namin na tila may malamig na hangin na dumadampi sa amin. Hindi na namin ito pinansin kasi nga malapit na kami sa sapa at medyo malamig na rin ang paligid. Pero iba talaga ang hangin na yun. Maya-maya ay may nakasalubong kaming isang matandang babae. Isang matandang babae na may tungkod. Sa bukid, ang pagtawag ng respeto ay igigreet mo siya, especially pag gabi na. Sabi namin, "Maayong gabi, inang." Magandang gabi, nay, sa Tagalog. Pero hindi man lang ito lumingon o nagsalita. Nakailang beses naming sinabi yun bilang respeto. Baka mahina lang ang pandinig ni Lola. Pero wala pa rin. Naramdaman na namin na may malamig na hangin ulit na dumadampi sa aming katawan. Sa bawat pagdampi ng hangin ay lalo akong kinikilabutan. Paglingon ko sa likod ay kitang-kita ko na iba na ang itsura niya. Maniwala kayo o hindi, ang matandang babae kanina nakasalubong namin ay naging isang maitim na aso na kasing laki ng kalabaw. Nandilisik ang mga mata niya at may mga tumutulong laway sa kanyang bibig. Walang pag-aalinlangan, nagtakbuhan na kami. Mabuti na lang at hindi sumunod ang kung ano man yun. Hindi ko lubos akalain na makakakita ulit ako ng mga maligno o engkanto. Kaya payo ko lang sa inyo mga kaibigan, hindi kayo makakasigurado sa nilalakaran nyo, lalo na kung gabi ito. Magdoble ingat na lang kayo sa bawat pupuntahan nyo lugar. Naniniwala ba kayo sa aswang o tiktik? Ako noon, never. Siguro nga hindi ka maniniwala sa isang bagay na hindi mo pa nakikita. Way back 1997 noong nagbubuntis ang mama ko, tiniktik daw yung kapatid ko. Siya lang ang tiniktik sa aming apat. 1993 nang lumipat si mama dito. Pero si papa since birth, taga Valenzuela na siya. Year 2007 o 2008 yata. Nakalimutan ko na kung anong year. Yung tita ng pinsan ko, doon muna tumira sa amin. Habang nagbubuntis siya ng 7 months hanggang sa manganak siya. Nasa elementarya pa lang ako noon. Nang una kong makarinig ng sinasabing tunog ng tik-tik. By the way, si Ate Sita,
Yung buntis sa first floor room. Dun siya nagstay. Underground tawag namin dun kasi may hagdan pababa mula first floor. Mga unang linggo niya, okay naman daw. Pero yung mga sumunod na linggo, ang weird na. One time, may nakita siyang malaking itim na aso sa labas ng gate namin. Hindi lang siya ang nakakita nun, pati yung kapitbahay namin. Kami naman ay sa second floor natutulog. Gabi-gabi kami binubulabog ng mga yabag ng paa. Dun mismo sa bubong namin. Minsan parang may kung anong tumatalon sa bubong at yung pinakamalala mga 15 to 30 minutes na nag-iingay sa bubong. Parang may nagre-wrestling sa taas. Ang lakas ng mga kalabog. Sabi ng lola ko, siguro kaya ganun kaingay dahil nahihirapan hanapin yung amoy ni Ate Sita since nasa underground siya. Sinabihan niya kami na maglagay ng mga bawang at asin sa bintana. Sa awa naman ng Diyos, unti-unting nawala at nakapanganak naman siya ng maayos sa bahay. Ito naman ay sumunod na taon lang. Year 2009 siguro yon, nang magbuntis ang ate ko at July 2010 naman siya nanganak. Noong panahon na nagbubuntis siya sa una niyang anak, sa iisang kwarto lang kami natutulog. Doon sa may second floor ulit. At yung kasambahay namin nandun sa may underground. Hindi ko malilimutan ang pagbubuntis niya noon kasi dahil doon nakita ko na rin sa wakas ang tinatawag nilang aswang. So ito na nga, bare months na siguro noon, may mga gabi na may kumakalabog sa bubong namin. Naglagay na kami noon ng mga bawang at asin sa bintana. Dahil sa takot na nga na baka matiktikan yung ate ko. Pero hindi pa rin natigil. Isang gabi, late na ako natulog kaka PSP. Around 1:00 na siguro noon nang may biglang kumalabog ng napakalakas sa bubong. Sa isip-isip ko, ayan na naman siya. So nagtalokbong na lang ako para makatulog na ako. Yung pwesto pala ng higaan ko ay nasa harapan ng maliit na bintanang sliding window. Yung tinted, wala yung kurtina. So kitang-kita yung liwanag ng buwan. At sa bintana na yun katapat naman ng bubong ng kapitbahay namin. Medyo manipis na puting kumot lang gamit ko, pantalokbong. So naaaninag ko pa yung liwanag. Nagtaka ako nang biglang dumilim. Unti-unti kong binaba yung kumot ko hanggang sa makita ko yung humaharang sa may liwanag ng buwan. Nangilabot ako sa nakita ko. May kung anong hugis tao na maraming tusok-tusok ang nakatayo sa bubong ng kapitbahay namin. Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. Kaya pumikit ako ng mga ilang beses pero andun pa rin siya. Shit, anong gagawin ko? Sabi ko sa isip ko. Nagtalokbong na lang ulit ako at nagdasal. Tapos maya-maya naaninag ko na ulit yung liwanag. Wala na yung kakaibang nilalang na yun. Nagdasal ulit ako hanggang sa makatulog. Kinaumagahan naman, pagkadilat ng mata ko, may ibon ako nakita sa tapat ulit ng bintana. Kakaiba siyang kulay brown, na kasing laki ng pusa. At may mga tuka na singhaba ng lapis. Nakatitig siya sa akin, parang estatwa na hindi gumagalaw. Bumaba na ako noon at agad ikinuwento sa mga kapatid ko. Tinanong nila kung anong itsura nun. Tapos ginugol ko yung image. Nagulat ako doon sa isang image doon. Katulad ng nakita ko. Dahil sa kakaibang experience na yon, nag-search kagad ako noon about sa kanila. Nung hapon na nagkwentuhan sa labas, kasama ang mga kapitbahay namin, hindi ko pa ino-open sa kanila yung nakita ko. Sinabi nila na ang ingay nga daw kagabi sa bubong nila. Doon, sinabi ko na sa kanila yung na-experience ko at sinabihan kami na magdagdag pa ng maraming bawang at maglagay ng gunting ang ate ko sa tabi niya. Thank God at nakapanganak naman yung ate ko ng maayos. Nagbuntis ulit yung ate ko mga 2012 pero this time, mas handa na kami. Although may nagtitik-tik pa rin pero hindi na siya ganun ka-wild. Parang trace lang ng bubulabog. Ngayon dahil sa na-experience ko,
Parang ayoko na tuloy magbuntis dahil natatakot ako na baka matiktikan ako. Sa mga taga Valenzuela dyan, may na-experience din ba kayong katulad ng na-experience ko?